Hello mga Inday, this is Inday Bea from Riyadh. So dahil undas na sa Pilipinas, we will cook ang walang kamatayang pansit. So I'm going to use canton and the glass noodles, no? So all the ingredients are in the screen na. So na-miss in plus na din natin siya o na-prepare na din natin siya para wala na tayong hassle bago tayo mag-start magluto. So, importante ang miss and plus mga Inday para hindi natin makaligtaan kung ano yung mga ingredients na wala pa, no? So, ayan, lahat ng ingredients nandyan na, prepared na, and all the condiments and mga pampalasa natin nandyan na din. It's easier for us kasi to identify kung ano pa yung missing na ingredients or kulang nating ingredients sa lulutuin natin if we perform miss and plus, no? So, ayan, handa na ang lahat ng ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng pansit. So, let's start. So, initin lang natin ang ating pan. It is important na initin natin yung pan natin, especially those na hindi gumagamit ng non-stick pan, no? Para maiwasan natin dumikit yung mga ingredients natin. Then, once na mainit na ang ating pan, maglalagay na tayo ng oil. Yung saktong oil lang to cover yung surface ng pan natin, no? Ayan. So, kalat lang natin. And then, after that, no? Ilalagay na natin ang ating bawang. So, ayan. Medyo i-brown lang natin yung bawang natin, no? Para lumabas yung aroma niya and yung flavor na kinakailangan natin sa pansit natin. The garlicky flavor. Okay. So, next, after natin ma-brown ng onte, ang ating garlic, ilalagay na natin ang ating onion. So, etong onion naman, is-sweat natin siya, ika-caramelize natin siya, para lumabas ang kanyang natural na sweetness na mag-a-add up sa sarap ng ating pansit. After natin mag-isa ang ating garlic at onion, ilalagay na natin yung sahog natin. Ako, personally, ang ginamit ko is the chicken breast. Ayan. So, madaming nabibili dito na nakapili na chicken breast. And affordable naman siya, kaya ayan na. Hindi na tayo mahihirapan pang maglaga at maghimay-himay nito. Ayan, so hahaluin lang natin. Igigisa lang natin yan hanggang sa maluto siya. Then, takpan natin siya. Ayan. I-check lang natin ang ating chicken breast kung na-tingy to white na ito. That's the indication na paluto na ang ating chicken breast or ang ating karne. Isasangkot siya lang natin ito hanggang sa maging golden brown siya. Then check lang natin. Haluin natin. Ayan. Lumabas na yung kanyang mantika. Then that's the time na pwede na tayong maglagay ng mga pampalasa natin. So, hayaan lang muna natin siyang mag-golden brown. Ayan, bantayan natin. Baka masunog mga Inday. So, ayan, maglalagay na tayo ng ating pampalasa, ang magic sarap. Then, after that, lalagyan natin siya ng Knorr cubes. Ayan. So, lalagyan ko siya ng isa lang. Para chicken na chicken talaga ang lasa niya. Then, mag-a-add tayo ng patis. Ayan. So, tatansyahin lang natin mga Inday ang paglalagay ng mga pampalasa natin. Baka mamaya, sobrang arat naman na ng ating mga linuluto. So, hindi din naman maganda yon. So, ayan. After natin mahalo-halo yan at masangkot siya, i-add na natin ang ating mga gulay. So, uunahin natin yung mga matitigas nating gulay. Like, etong carrots at etong beans. Igisa lang natin itong mga gulay natin. O, huwag nating masyadong lutuin or i-overcook ang ating mga gulay, mga Inday. Kasi malalamog siya. So, ayaw naman natin na overcook ang ating kakaining gulay sa pansit. Cover lang natin ang ating linulutong gulay. Then, pag okay na yung gulay natin,
that's the time na mag-a-add tayo ng repolyo. So, check natin yan. Haluin lang natin. Then, we will add the repolyo. And yung mga ibang condiments na kinakailangan natin. O, ayan. Tapon-tapon dahil alam na wala tayong lutuan na malaki. Haluin lang natin hanggat sa mag-combine na siya. And para mas maluto pa yung ating repolyo. Then mag-add na tayo dito ng paminta. Ayan. Sige, itaktak mo baby. Then next ating i-add dito is ang toyo. Tansyahin lang natin mga inday, okay? Baka mapaalat natin. Ayan, so after adding our toyo, medyo haluin lang natin siya mga inday, ha? Para mag-incorporate lahat ng lasa na in-add natin. After natin mahalo ang ating mga gulay, takpan lang natin to. Pag medyo luto na ang ating gulay, mag-a-add ako dito ng 1 cup ng water to lessen the saltiness ng ating veggies. Gagawin ko kasing toppings ito sa ating pansit. And yung iba naman, i-incorporate natin mamaya pag naluto na yung ating noodles. So, ayan. Hayaan lang natin na kumulo ng konti yan. Then, that's the time na hahanguin natin ang ating mga gulay. Pag di kasi natin to hinango at nag-add pa tayo ng tubig dito, ma-overcook na ang ating gulay and mas maganda pag medyo crunchy pa yung gulay natin. So, ayan, ahanguin natin yan. Papatayin natin ang apoy. We will save the broth na matitira dyan dahil nandyan na lahat ang mga pampalasang inilagay natin. So, i-heat ulit natin yan until mag-boil siya. Magdadagdag lang tayo ng tubig. Yung sakto lang na makukover niya yung pansit na ilalagay natin. Uunahin nating ilagay dito is yung glass na noodles natin. Kasi mas matagal siyang maluto. Ayan. So, tatakpan lang natin yan until kumulo siya. After kumulo ng ating broth, ilalagay na natin yung noodles natin o yung pansit natin. So, unahin natin ilagay ito. Kasi medyo matagal siyang maluto. It takes minutes para maluto to. Make sure mga inday na nakalubog ang ating pansit bihon. Dahil matahaw ito sa tubig, sisip-sipin niya yung mga water na yan. So, pag-iwahiwalayin lang natin ito, no, para maganda yung pagkakaluto niya and even yung pagkakaluto niya. Ayan. So, pag nag-iwahiwalay na, that's the time na ilalagay natin ang ating pansit canton. Madali lang maluto ang pansit canton natin. So, pag nabasa yan, okay na yan eh. May kinakainin kasi kami dati sa Pura, Tarlac na ganito yung mixture ng kanilang pansit. So, ayan. Inspired sa kanila tong luto kong pansit. Okay. Pag nahalo natin yan at okay na yung canton, ilalagay na natin yung hiniwalay nating gulay. Ayan. So, tignan nyo, makikita nyo na crunchy pa siya at hindi siya sagi. And meron akong secret ingredient dito, mga inday. So, ako maglalagay ako ng sesame oil. Inspired naman ito sa kinakainan naming Chinese restaurant na ganito yung lasa ng kanilang pansit. Meron siyang smoky flavor na nagagaling sa sesame oil. So, if you notice, nag-toppings ako dito ng atay balon-balunan na linuto ko kahapon, ang adobong atay balon-balunan natin. Bagay na bagay kasi ang atay balon-balunan sa pansit, kaya naman nag-save ako niyan for today. So, ayan na ang ating pansit. Hope you like it and enjoy the cooking series. Bye!